Patuloy nawang makita sa ating mga buhay ang mga bunga ng Espiritu na ipinapahayag at ipinaunawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. Tayo pong lahat. Subalit ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan, at pagpigil sa sarili. Halina, lumapit tayo sa Diyos na makapagbibigay sa atin ng lakas upang may pasamuhay ang mga katangian ito. Tayo po'y tumayo para sa panalangin. Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagtitipon sa inyong presensya ngayon na may pusong handang tumanggap ng bagong kalagayan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa biyaya ng bagong simula, sa kapayapaan na dulot ng inyong anak. At pagod o tukso. Bigyan mo kami ng lakas na huminto, mag-isip at piliin ang tama. Turuan mo po kaming magpigil, hindi lamang sa aming mga kundi maging sa aming damdamin, mga desisyon at layunin sa buhay. Nawa ang bagong kalagayan ng iyong inilaga sa aming mga puso ay maging daan upang mamuhay kami ng may kaayusan, kabanalan, at kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa tuwing lumalapit tayo sa Diyos ng may tunay na pagsisisi, hindi niya tayo tinatanggihan. Ang kanyang pangako ay Pagbasa mula sa awit 141. Panginoon, tumatawag ako sa inyo, agad nyo akong tulungan. Dinggin nyo ang panawagan ko sa inyo, tanggapin nyo sana ang dalangin ko bilang insenso, ang pagtataas ko ng aking mga kamay bilang handog panggabi. Kapulungan. Panginoon, tulungan niyo akong huwag makapagsalita ng masama. Ilayo niyo ako sa gawaing masama at sa mga taong gumagawa nito. Ilayo niyo rin ako sa kanilang mga handaan upang huwag makisalo. Ang salita ng Diyos, purihin natin ang Panginoon. Talakatampo para king pangabasa nila. Pakinggan natin ang aralin ng pagbubulay para sa ikasyam na simbang umaga. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang aming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Tayo'y pinagpala ng Panginoon sa pagkarinig ng kanyang banal at buhay na salita. Mula po sa awit ay bibigay po ni E.L. Santos.
Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. In time, behold and come, offspring of the Virgin. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate Lady. Pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. While he lays his glory by, more than man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Oh, God with us. God with us. Sana all, andito yung boses kabak-habak. Ikwane pong ikwa boses, ipastora. Kukwento na po iya kanong minunang kinilik kaya, anya siguro yung hanggang talent na ning pamagkanta, miras ngan kang yeli. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. May tanong ako,
Sino dito yung nagsasabi na kalma lang ako? Pero pagdating sa pila ng bangko, traffic, biglang nasusubok ang kabanalan. O kaya naman yung sasabihin na inhale, exhale, hindi ako magagalit, pero pag namali yung tono ng piano, nagagalit ka agad. O kaya pag mali ang tono ng isang choir at hindi nakukuha yung part nila, may reaction agad. Hindi ko sinasabing ako yon. Pero Diyos ko, parang sinusubok ako ng Diyos na sermonan mo ang sarili mo. Minsan, hindi naman tayo kulang sa dasal o kalma. Ang madalas kulang sa atin ay self-control. At ito po ang huling bunga ng banal na espiritu na naka-assign sa akin ngayon. Mga kapatid kay Kristo, ngayon ay ikasyam na gabi na at huling simbang madaling araw na natin. Yay! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Congratulations! Ngayong araw, ngayong umaga, hindi na natin kailangang magmadali. Hayaan nating huminto sandali ang oras. Hayaang magsalita ang katahimikan sapagkat ang umagang ito ay hindi lang pagtatapos ng simbang gabi. Ito ay pagsusulit ng ating mga puso, ng ating mga sarili. Marami sa atin ang pagod na, kaya hindi tayo nag-start sa oras kasi ang konti lang ng mga tao kanina, ang ilan nakangiti kasi last na. Ang iba ay nagsasabing, buti na lang kinaya ko. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, buti na lang kinaya ko. Pero may mga tao rin na nagsasabi siguro ng lihim, Lord, hindi ko na ito uulitin next year. Pero mga kapatid, hindi tayo binigyan ng siyam na simbang gabi para lang patunayan na kaya nating gumising ng maaga. Binigyan niya tayo ng siyam na simbang gabi para gisingin ang ating konsensya. Ang huling gabing ito, ang huling umagang ito, napakabigat pero napakaganda ng mensahe na binasa kanina ni Pastor Shirley. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't magpigil kayo sa inyong sarili at maging malinaw ang pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng taimtim sapagkat tinatakpan ng pag-ibig ang maraming kasalanan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa ng walang reklamo. Bago yung self-control, ang dami-daming area na dapat gawin muna eh. Una, malapit na ang wakas, maging malinaw ang pag-iisip para makapagpanalangin, magmahalan, sapagkat tinatakpan ng pag-ibig ang maraming kasalanan at maging mapagpatuloy bago yung self-control. Kaya sa araw na ito, titingnan natin silang lahat. Ang sabi sa unang line ng ating teksto, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Naalala namin yung kwento ng isang kasama naming pastor, ni Pastor Lay. Isang Sunday school, nagtanong yung isang CWA sa kanya. Ang sabi niya, Pastor, hindi ka ba natatakot sa katapusan ng mundo? Ang daming gyera, may lindol, may pagkagutom, may pandemya, at iba't iba pa ang nangyayari, climate change. Hindi ka ba natatakot o hindi ba tayo dapat mangamba bilang simbahan? Ang sagot ni Pastor, kapatid, hindi ako takot sa katapusan ng mundo. Mas natatakot ako sa katapusan ng buwan.
Dahil sa katapusan ng buwan, marami ang umiti, ibig sabihin, magbabayad na naman ng kuryente, tubig, internet, at kung ano-ano pang bayarin. Pero alam nyo ba, ang malapit na ang wakas ay hindi para takutin tayo. Hindi ito sermon na warningan tayo. Ito ay paanyaya na buksan natin ang ating kaisipan. Paalala na ang buhay ay maikli, na ang panahon ay mabilis lumipas, na hindi lahat ng laban ay kailangan nating ipaglaban at hindi lahat ng galit ay kailangan nating ipunin. Mga kapatid, kapag sinasabing malapit na ang wakas, ang tanong ay hindi kailan. Ang tanong, paano ako nabubuhay ngayon? Sa dami ng taon na dumaan, ilang Pasko na ang lumipas, dala pa rin natin ang parehong galit. Kung totoong maigsi ang buhay, bakit parang wala tayong panahon para magpatawad? Kung totoo na may hangganan ang lahat, bakit parang walang katapusan ang galit natin? Kung totoong may wakas, bakit tayo parang nabubuhay na walang pananagutan? Ilang Pasko na ba ang lumipas? Nadala pa rin natin ang parehong sugat na parang ayaw nating maghilom. Ilang simbang gabi na ang natapos, pero pareho pa rin ang ating puso. Mabilis masaktan, mabilis magtampo, mabagal magpatawad. Ilang taon na ba tayong nagdarasal ng kapayapaan sa ating mga sarili, sa ating kapwa, pero ang pride natin ayaw nating bitawan. Bawat Paskong dumaraan, pansinin ninyo, may mga mahal tayo sa buhay na hindi na natin kasama. Yan ang patunay kung gaano kaikli ang buhay, mga kapatid. Ang tanong ngayon sa atin, hindi yung handa na ba ang ating Noche Buena mamaya, kundi handa na ba tayong makipagkasundo? Kaya't magpigil kayo sa inyong sarili. Napakasimple ng utos, pero napakahirap isabuhay. Hindi sinabi ni San Pedro, ayusin ninyo ang buong mundo. Ang sinabi niya, ayusin niyo ang sarili ninyo. Self-control. Ito ang ugat ng maraming kabutihan, pero kulang na kulang sa panahon natin ngayon. Isang saglit lang, galit na agad. Sa isang click lang sa social media, nang huhusga na agad. Sa isang post lang, ang dami ng kasiraan na nagawa. Minsan nga, mas mabilis pa yung reaksyon natin kaysa sa ating konsensya. Alam niyo po ba, minsan, mas disiplinado pa tayo sa pagpasting sa pagkain kaysa sa pagpasting sa mga masasakit na salita. Mas kayang pigilan ang kanin, pero hindi kayang pigilan ang dila. Alam niyo ba, ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita sa tiyan o sa pagpasting. Ito ay nakikita sa pag-uugali. Self-control, lakas ng taong may Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang pagpipigil sa sarili ay kakayahan ng isang tao na kontrolin ang damdamin, pag-iisip, salita at kilos, lalo na sa mga sitwasyong mahirap, nakakagalit, nakakatukso o emosyonal. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta nagpapadala sa bugso ng ating damdamin o tukso, kundi pinipili nating gawin ang tama kahit mahirap. Ang marunong magpigil sa sarili, hindi yan kahinaan. Siya ay taong may malalim na pananampalataya. May lakas siyang hindi pumatol, may tapang siyang manahimik, may talino siyang umalis
sa gulong walang patutunguhan. Hindi lahat ng issue kailangang sagutin. Hindi lahat ng insulto ay kailangang gantihan. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ibato sa mukha ng kapwa. Minsan, ang pinaka-Kristiyanong tugon ay katahimikan. Maging malinaw ang pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. Napakahalaga nito sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos na hindi lahat ng nagdarasal ay tunay na nakikipag-usap sa Diyos. Kapag puno ng galit ang isip natin, ang dasal natin ay reklamo, Diyos ko Lord, nakita ko na naman ang kaaway ko. Patamaan mo naman siya ng kidlat, kahit slight lang. Kapag puno ng inggit, ang dasal natin ay nagiging paghambing. Panginoon, ang ganda ng TV nila. Yung TV namin hanggang ngayon, yung binubuksan pa rin. Kapag puno ng sarili, ang dasal ay nagiging utos. Inuutusan natin ang Diyos kung ano ang gagawin niya sa mga buhay-buhay natin bilang individual o pamilya. At kapag maayos ang loob natin, doon lang tayo tunay na nakikinig sa Diyos. Ang self-control ang naglalagay ng kaayusan sa ating kaloob-looban. Minsan kasi, hindi naman tahimik ang Diyos Tayo lang ang sobrang ingay. Ang sunod, higit sa lahat, magmahalan kayo ng taimtim. Ito ang medyo mabigat na challenge sa atin. Hindi lang magmahal magmahal ng taimtim. Tapat, malalim, may sakripisyo. At huwag tayong magkunwari, ang pag-ibig na ganito ay masakit at mahirap kung minsan. Pag-ibig na nagpapatawad kahit walang paghingi ng tawad. Pag-ibig na umuunawa kahit paulit-ulit na nasasaktan. Pag-ibig na nananatili kahit pagod. Sabi ni Pedro sa ating teksto, tinatakpan ng pag-ibig ang maraming kasalanan. Hindi ibig sabihin nito na binubura ang mali, kundi pinipigilan ang galit na sirain ang hinaharap, ang ating relasyon. May mga taong madaling mahalin, parang regalo lang. Pero may mga taong parang assignment na paulit-ulit na ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung kahit wala man silang sinasabi, naiirat na tayo. Yung kahit sin lang sa chat, masakit na sa mata. Pero hindi nyo ba naiisip, mga kapatid, na baka sila yung dahilan kung bakit tinuturuan tayo ng Diyos ng self-control. Baka sila yung answered prayer natin para matest ang ating self-control. Baka sila ang paraan ng Diyos para maturuan tayo na magmahal, hindi dahil madali, kundi dahil ito ang tama. Mas pinili tayong mahalin ng Diyos. Hindi man tayo kalugod-lugod noon at hindi man tayo kaibig-ibig ngayon. Pero pinili pa rin tayong mahalin ng ating Panginoon. We love because God first loved us. Ang panghuli, maging mapagpatuloy kayo ng walang reklamo. Ito ang tunay na sukatan ng pag-ibig. Hindi yung, sige, tutulungan kita, pero wag mo na akong balikan. Hindi yung, sige, patatawarin kita, pero wag mong kakalimutan ang ginawa mo, o hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbibilang, hindi nanunumbat, at hindi nag-iipon ng galit. Ang huling hamon ng simbang gabi, tapos na tayo bukas kasi Pasko na.
Pero dapat hindi ito natatapos ngayon. Hindi dito natatapos ang ating pagbabago. Ang Pasko ay hindi sukatan ng saya, kundi pagbabago ng asal ng ating ugali. Hindi sa dami ng handa, kundi ng lalim ng pagpapatawad. Hindi liwanag ng parol, kundi liwanag ng ating puso. Kaya ang tanong sa atin ngayong simbang madaling araw, saan tayo hinihingan ng Diyos ng self-control? Sa galit ba natin? Sa bibig ba natin? Sa pride ba natin? O sa ugali natin sa bahay? At ang panalangin natin, sana ay hindi mahaba, kundi totoo. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong magpigil, magmahal, at magbago. Dahil kung may self-control, may kapayapaan. At kung may kapayapaan, may pag-ibig. At kung may pag-ibig, ipinapanganak muli si Kristo sa mga puso ng bawat isa sa atin. Ito ang diwa ng ikasyam na simbang gabi. Ito ang tunay na paghahanda sa Pasko. Amen. Praise God for that beautiful sermon. Bago po natin igawad ang ating token of appreciation sa ating guest preacher, nais ko po munang ipaabot ang aming pasasalamat sa pangalan po ng lahat ng CLDP participants sa buong conference sa binigay na opportunity sa amin ng ating conference sa pangunguna ng ating CM, si CM Jeff, at ang kanyang mga naging katuwang, si Pastor Lay. Ang CLDP po ay Conference Laity Development Program. Ito po ay ginanap mula September hanggang sa susunod pang mga buwan dahil nagsasanay po sila ng mga laiko na magiging katuwang naman ng ating mga pastor sa conference. At sa buong simbang gabi, more than 20 CLDP participants po ang naging bahagi, nagbigay sigla sa mga pananambahan natin sa iba't ibang local churches. Kung kaya, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa kanilang pagtitiwala, paggabay, at panalangin. United Church of Christ in the Philippines, Middle Luzon Jurisdictional Area, West Central Luzon Conference, UCCP Santa Catalina. Dakala salamat, CM Jeff Santos, for sharing the message of self-control during the 9th Simbang Abak with the theme, mga katangiang iluluwal ng bagong kalagayan. Sa bagong kalagayan, may pagpipigil sa sarili. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Galatians chapter 5, verses 22 to 23, signed by Reverend Shirley S. Duarte, our administrative pastor, and Brother Erwin P. Langit, our council chairperson. Again, dakal pong salamat, CM Jeff.
Maya payabak po, kaya katamongan. Alang makibad. Kasyam tane po nga bak last name ni. Dapat matas na pa rin energy. Good morning! Welcome po keng Tauli Ngabak ng kakatamong kasuyuan, and welcome to Pastor Rene Bunsoy and family. Nakayabe tamo po ngeni. Dakala salamat king presence yu po at karing balang metong na menamdaman pagal. Puyat daw puyat, pero patuloy na nakikita kayo no, sa ating pong mga gawain. At ang ating pong patuloy din na pagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid natin na walang sawang nagkakaloob. Welcome, Pastor Luisito. Lakap, lagi ding present kasama natin, ano? At ang kanyang mga kasama, yung kanyang kapatid. Dakal salamat mula sa simula hanggang ngayon, sa mga nananambahan, sa mga nagkakaloob, sa inyo pong lahat, ang Panginoon ang siyang patuloy na magbalik ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa inyo. Dakal pong salamat. Yung mga paalala po natin, mamaya, wala na pong tatayo, wala nang lalabas, isi-serve po ang ating almusal para dire-diretso po tayo sa ating pong programa, no? Yung ating pong paraffol at iba pa. At kahapon, naging successful din yung ating pong Christmas program sa mga bata. Thank you, Tita Gina, Sadsad Legaspi, Metulala ding anak, at sa ating pong mga CYF kagabi na nag-participate din sa kanila pong fellowship. Salamat sa inyong presensya. At reminder po, ang call time natin para sa kantata is 7:30 p.m. Mag-start tamo po agad ng 8 o'clock para alita mo masyadong madelay din at kayong oras at makauwi pa sa ating pong mga kanyang bahay at makapaghanda para sa pagsalubong po sa Pasko, and hoping na mag-gather ang family pagtungtong ng alas 12 for a simple prayer ng pagpapasalamat sa kapanganakan ng ating pong Panginoon. Then, yung ating celebration sa Sunday, same time pa rin po, alas 9 ng umaga, December 28, at yung mga CYF natin na magtitipon din para pumunta sa kanila pong Christmas Institute. Yung ating pong salubong sa bagong taon ay alas 7 pa rin po ng gabi, no? So patuloy tayo magpaalalahanan sa ating pong mga gawain at yung mga kababaihan na sasama sa Conference CWA Christmas Fellowship on December 27. Sa GC na lamang po tayo mag-usap, ano, doon sa iba pa mga detalye patungkol po dito. Yun lamang po, at purihin ng Diyos sa umagang ito. Marapat po ngeni pamanga bitstar ausang ko po rin housemate para keng tree of love. Housemates. Kabit dane po yung star, last niya mo po. Ang pinakamalaking bituin sa tuktok ng Christmas tree ay sa gisag ng bituin ng Bethlehem. Bituin na nakakuha ng pansin ng mga mago sa silangan. Dahil sa kakaiba nitong hugis at ningning, tila ito ang nag-aanyaya habang ito ay nasisilayan. Sinundan ito ng mga mago at doon sa munting syudad ng Bethlehem nila natagpuan ang dakilang misteryo na magpapabago sa lahat ng tao. Itinuro ng bituin ng Bethlehem ang daan patungo sa bagong silang na sanggol.
na dumating bilang katuparan ng hula ng mga naunang propeta sa ating kapanahunan, naglagay tayo ng malaking bituin sa pinakataas na bahagi ng Christmas tree bilang tanda ng ating pagpapahalaga sa tagapagligtas na dumating para sa atin. Ngayon ay ilalagay ang Bethlehem Star sa taas ng Christmas tree bilang ating pagkilala na si Jesus ang star ng Pasko at sa kanyang liwanag tayo ay inaanyayahang lumakad sa araw-araw. Dakal po salamat kareng housemates at kareng pigkalubda. Mula sa paghahandog. Mga kapatid, ang tunay na paghahandog ay hindi lamang nakikita sa halagang ibinibigay, kundi sa pusong marunong magpigil, magpasakop, at magpasiyang unahin ng Diyos sa bawat sandali. Pinipili nating maging tapat kaysa pagdalos-dalos, magbigay kaysa maghawak, at magtiwala kaysa mangamba. Iyon ang gawa ng Espiritu sa ating puso. Ngayon, magandog tayo. Alalahanin natin ang ating pagbibigay ay isang bunga ng pagpipigil sa sarili, isang desisyon na itinuwid ng Diyos ng ating mga hangarin. Inuuna ang kanyang kaharian at isinusuko natin ang ating sarili sa kagustuhan para sa kanyang kalooban. Kaya't inaanyayahan ko kayong lumapit ngayon ng may pusong mahinahon, disiplinado at puno ng pasasalamat. Ialay natin hindi lamang ang ating handog, kundi ang ating buhay na nagnanahis mamuhay ayon sa Espiritu. Marapat po yung pamanayin kabang dadalitladi Caitlin and Rian. Duet. Silent night, holy night, all is calm, all is bright round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake
Maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Ngayon ay naalay namin ang aming handog bilang tanda ng aming pag-ibig, pagtitiwala at pagsunod sa inyo. Naway tanggapin ninyo mang ito ng may kagalakan at gamitin para sa ikalalago ng iyong gawain at kalwalhatian ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dali tayo po yung kikatang pangwakas na himno. Langin. Panginoon, nang kami ay iyong likhain sa iyong wangis, ibinigay mo sa amin ang kalayaang magpasya para sa aming mga sarili. At sa maraming pagpapasya na aming pinipili, madalas kami ay nagkakamali. Kung kaya't salamat sa umagang ito na muling nagpaalala sa amin na marapat lamang bilang mga anak mo, aming palaging piliin na pagpasyahan na maging tulad ng aming Panginoong Hesukristo. Itulot mo na ang lahat ng mensaheng aming narinig sa unang araw hanggang sa huling sandaling ito, patuloy nakakitaan kami ng mga bunga ng Espiritu Santo. Mahirap, subalit sa biyaya at tulong at lakas na maaring ipagkaloob ng Espiritu Santo sa aming buhay, batid namin, magagawa namin ang lahat ng ito. Mamuhay kami, kumilos kami, gumawa kami, at maglingkod kami gaya ng paglilingkod ni Jesucristo. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak na patuloy na nakikita ang halaga ng pagsamba, paglilingkod, at paglagong Kristiyano. Manatili nawa sa amin ang diwa ng Pasko sa gitna man
ng mga kalalagayang nakikita at nahayag sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ngayon, aming Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat at umaasa kami sa iyong pagpapalang ipagkakaloob. Mga kapatid, sa ating paghayo ay dalhin natin at isapamuhay ang mga bunga ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Ipadama natin ang pag-ibig sa lahat ng tao. Ibahagi natin ang kagalakan ng ating puso sa mga nalulumbay. Iparanas natin ang kapayapaan sa mga nagugulumihanan. Ipakita natin ang katiyagaan sa ating paghihintay at paglilingkod. Ibahagi natin ang kabaitan at kabutihan sa ating kapwa. Isabuhay ang pagiging tapat sa ating mga tungkulin at maging mahinahon tayo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Patuloy nating patatagin ang ating pagpipigil sa sarili, lalo na sa mga panahong ito. Kaya naman tanggapin natin ang tulong at biyaya na nagbubuhat sa ating Diyos na manlilikha, sa ating Diyos anak na manunubos, at sa ating Diyos Espiritu Santo ang diwang patnubay. Amen. Please, huwag na po tayong lalabas. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating magiging raffle. Nasaan na po yung ating registration sheet? Noong kanina po yung tagakatapipirma na registration. Gamitan tayo po ito po taking raffle. Hello? No ka rin dyan po itang papel. Mega pirma na kayo nga po, kita kagatamu registration. No ka rin dyan po itang kagatamu registration. Sino pang hindi naglista? Ikabi pa may linista. Check mo la po to. Alikoy po mama ko. Pag nakatawag yung pangalan nyo, hindi mapo-perfect yung inyong... Alikan pa may listo. Pakilista na kami.
Pilan lang. Nebs. Nebs. Pilan na rin kay Katangkay? Ilan lahat? Na? Ilan lahat yung ating raffle? Tapos meron dalawa. Meron po tayong 48 na grocery packs dito sa harapan para sa ating raffle. Lahat ay gusto nating mabigyan ng pagkakataon na makapag-uwi ng regalo. Kaya po meron pong rules. Meron po tayong rules sa raffle natin. Isang household, isa lang ang mananalo. Eh po, pag may house na po ilagyulan itang kapamilyayo kay Mbale, ma-out na po ito. Mag-stay po tayo sa ating mga upuan para maging orderly yung ating pagra-raffle. Hello? Pwede po lukluk tamo? Lukluk tamo po para orderly po yung atang rapol. Pag bayaw siya po'y lagyuyo at alayo, mamilag kami nga pulo.
Eta po mama ko kay luklukan. Dakal po yung pamangan. Sufficiente. I-serve na po yung katamong pamangan. Uling sobra-sobra. Paborita na po rin mag-serve. Na-serve na katamo. Pakikwala. Bota po bidi na kayo mag-stay kayo ka rin kaya kayong luklukan. Uling mag-upisa ata na po kaya katamong raffle. Reta po kay gulot. Pwede kayo naguguluhan dito mag-serve ka rin. Munta kayo po ka rin luklukan. Pa-picture na po rin ang gambis ang pa-picture. Pwede na. Mag-start na po kay Rapol tamong. Mag-start tamong 5. Sige. Mag-practice na pa po rin, choir. At chulo nga po kayo nilirasahan, tamo? Okay, mag-start tanner. Magkaitali mo. Nebs, magkaitali mo. 5. O kaya Apollo, para pag beyaus kayo po, tala kayo. Oh, pag-alay po yung meyaw sa lagyo, kailangan na tsuyakin eh. Metong mo po pamilya yung ating chance. Ready na ba kayo? Pwede po luklok? CM, luklok pa mo po. Mag-start na po. Okay. Game na. Alatamang sound. Dapat meron tayong sound. Riz. Edward. Okay na. Mag-start na po kayo ng pulong. I-raffle tamo. Number 313. Ing bumula tamong tanggap regalo ngayon nga ba? Number 313. Lulu Kalba. At suya pa. At suya kang Lulu. Halata mo camera? Lulu Kalma po. O, next po. Next. Three, 1, 2. May sunod lang mo. Jessel Sansad. May sunod lang mo. 3-1-3 yan na din. 3-1-2, ne? Swerte. Congratulations. Merry Christmas. Maka-live tamo po. Next.
Next winner. $293. 293. Nino? Lorna Jimenez. O, tandaan nyo lang po rin meni kwan eh. Alano pong chance de tang karelang kapamilya. Tandaan nyo lang po. Okay. Merry Christmas. Next. Next. Next po. Next. 343. Pangatos na. 343. Nino? Mongga. Yawit to. Si Francine pala eh. Si Francine. Oh. Merry Christmas. $29. 29. Nino? Merry Christmas. Next. Kung pumigagan na kamera ka pa. $98. 98. Sino po yung nakakuha sa 98? Nino? Rosalie Reyes. Sana all. Merry Christmas po. Next. $292. Samantha. Okay na, may kain po. Atine po yung Ate Lorna, so, biyaya tayo po kanya nga 66. 66. Metong mo pong regalo per household. $281. 281. Tandaan niyo lang. 281. Sino? Belen. I'll enjoy. Sad. 304. Number 304. Lai Salenga. Lai Salenga. Mag-bike kayo ako daramdaman. Pwede po din lang bike din kung daramdaman. Belenia na binay naman Ellen Joy. Ellen Joy ito. Sorry po, bika malilo.
O, next. One. Ate Babes, Merry Christmas. O, next. Bego Lula. Deta po bisang mako, okay mo po. Pero pag may house kayo lagyo, aliya po pwede i-claiming prize. Aliya po, 111, Lucina Santos. O, Lucina Santos. Ito pong 305 kang Ate Babes. 221, Eunice Sadsad. Eunice! Eunice! Nenyang putka. Donate! Donate na po. Itang Next! Donate na po kano parapol yun. 221. Happy na pita. Next! next. Saguli po. Next po. Next. $300. 300. Gladys. Gladys. Paul. Next. Urma. Next. $103. 103. Nene, Lagman. Ah, Merry Christmas. Merry Christmas. Next. Six, seven. Andy Tolentino. Andy. Donate. Aliya po kano aning asawa. Sana all. Sana all. Merry Christmas. Next. $350. 350. John Lloyd Habon. John Lloyd Habon. John Lloyd Habon. Swerte hilo. Merry Christmas. Next. $224. Christine Santiago. Ay, ning anak. Wow naman. Merry Christmas. Tandaan nyo lang po. Dito ng pamilya. Next. Next. 135. Marlene Capili. Ay, Ate Marley Capili. Next. Next po. $206.
206. Ala. Next. Next po. Next po. One, 152. Ronald Susi. Ronald Susi. Next. One, 170. 170. Romel Tolentino. Ramel Tolentino. Tula ng mislet. Sana all. Swerte la Reni Buril every year. 99. 99. Erwin Langit. Erwin lang. Donate, Oh, donate. 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 Okay. Another number. Three, 5, 7. Meg De Leon. Ate Meg. Meg De Leon. Mac De Leon. Next po. Merry Christmas. Another one. One, 107. Marivic Tolentino. Donate! 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 Marinig Tolentino. Donate. Luka rin nyo. Bilangan tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What happened? Okay. Merry Christmas. Five. Brianna Brielle Martin. Biana Brielle Martin. Early Birds Lareni. Congratulations. Merry Christmas. Next, 201. Noreen Santos. Noreen Santos. Noreen Santos. Yay! Next. One, 7. Cheryl Martin. Cheryl Martin. Merry Christmas. Next. 2-0. Bandano naman kita. Early Martin. Early Martin. Alay. Oh, okay. Oh. Merry Christmas. Wow, sana all. One, 3, 3. 1, 3, Catherine 3. Langit. Donate ya po kanu. Next. Nine, 6. Christine Santos.
Nino? Do- Yale. Christine. Next. 198. Ella Sadsad. Merikwani natin ni Melin. Malaya po, wala. Merikwani Melin. Next. Next. Swerte lang, doble lang. Two to six. Banday Kenny. Joel Santos. Nino? Joel Santos. Ay. Ida. Sabi ko na Banday Kenny. 226. Next. 168. Burley Salanga. Congrats! A Merry Christmas! O next. $192. 192. Wala. Baka X Next, lang. next. Next po. X. Edward Reese, next. $146. Penila. Macy Del Rosario. Macy! Donate! Donate. Donate niya po ano. Thank you, madam. Donate. Thank you, madam. Merry Christmas. $297. Jeren S. Tupigan. Jaren S. Tupiga. Nainingan na kamala. Nino, ikaw ay Nino Merikwa. Ah. O te bisang mutakin eh. Next. Next. Next po. Next winner. Next po. Reese. Please. Next number. Ay, ako rin lang. Next po. $220. 220. Ay! Ellie Salenga, anak ni Joyce at Bitoy. Nino? Ay, Eli. Wow, very kaya. Merry Christmas! Si Ate Eli pala eh. 163. Kaya Nino na naman, oh. Grace! Ah! Oh, swerte yan talaga, gara. Merry Christmas. $166. Kristen! Iyak ka ng as- Oh, pinawan. What? Pinawan? Ay, woman, Ay, ay, balik, Joy balik. Mericwani. Me- Next po. Ah, okay. 92. Emily Marukot. Emily. Next. 247. Ala. Wala. Next.
117. Three to nine. Irene Jimenez. Yes! Irene Jimenez. Merry Christmas! Swerte talaga. 9-7. 9-7. Jane Santos. Tita Vanji! Badji! Nakalap pa. Dakal po salamat ka rin, Migkalog ka rin katamong pamremyo ngayon from Mr. Raldi Calagwas, Samantha Garciayen. Ay, Atine. Next! May ikuha na yung anak. Raldi and Nancy, ila pong nag-donate. Cristel Cunanan at saka Samantha Garcia. Awa. 113. Emily Santos. Sino? Emily. Emily Santos. Okay, swerte. Merry Christmas. Last 10! Last 10. 200. 200. Next! May house na lang po. Next. Ayaws ni Tatang ng Poyman. Panaluhin kayo. Next. 4-8. George Santos. Ay, Rugo. Ha? Hindi ko alam. Katanggap Merry na po kanyang Christmas. Dara Chuya Bitis. Wala pa. Apo nga. 320. 320. Marieta. Yes. 8. Last 8. Last 9. 2. Kita na. Eduardo Reyes. Eduardo Reyes 1. Eduardo Reyes 2. 3. 4. Mali ka. Mali nga. May nyamput ka. May bilang ka. 5. Sabi ko nakita di. 2. Oh. Bala, May burin bala delete. ko muli ko itamuntid. Bala ko muli ko itantid tating yuli ko. Merry Christmas. 240. Kong Oswald. That's it. 1. Sortina. Merry Christmas. Next. Kaya pala yung ko? Balo na naman ikuhayo. 1-9. Kita ano na naman? Alan. At siya pa yung Alan kay Gulot. Mendoza. Meko na. Wala niya? Like kay Gulwal? Alay kay Gulot. Alan. Pota maka. Alan Mendoza? Linwan niya. 1, 2, 3, Alan. 4, 5, 6, Alay. 7, 8,
9, 10. Wala na po. Wala. Po. Wala sa malaking space. Hala na po itang meme niya. Next. Next po. One, 5. Steven. Wow! Merry Christmas! Next. 2 to 7. Michael Reyes. Dino ito? Ay, Atsuya? Anak Neng? 1, 2. Oh, yan ni John. Ay, kaindus ko pala, inaanak ko pala. John Michael. Last 5. Michael pala. O, next. 262. Wala po. Last 5. 125. Clarita Sadsad. Ay, nanay. Last 4. Merry Christmas. Last 4. O, picturean ni nanay. 289. 289. Ruby Reyes. Ruby Reyes. Yeah. Wow, pamilya naman. Congrats. Merry Christmas. 238. Last 3 na po. Caitlin Guanansara. Oh, David Katageni, apo. Merry Christmas. Oh, last 2. Last 2. Wala. 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 Next. $28 kita. Punot na ikaw yan ah. Wala. Next. 347. Maribig Tagalogan. How yan? Merry Christmas. Oh, last one. Last one. Palag. 154. Sabrina. Ayalana. Alana, donate. Oh, meron pa. Next. Dakal pong salamat ni kita po Potang Benny alas 8. 204. Aldrin Salenga. Alfred Salenga. Donate. Layo ka no. Layo po ka do, layo. Layo. Next. Alana. Suna. Salamat po. Choir practice. Alam mo ko, choir. Choir practice. Housemate, pag-picture kayo po mga housemate. Dahil pong choir na lang na pong mama ko,
Choir, kailangan na po mapagaw ka ng choir. Wala,